Be iconic. Ang ating ICC Iconic Claire Collective. Be iconic. Eat the revolution. Every day is a beauty revolution. Here in my channel. Bawal ang libagin. Bawal ang ngetpa. Breaking news, ipakita lang natin mga kababayan, etong balita ng bilyonaryo. Actually, chinek ko yung email ko, no, kung may update ako. So, wala pa akong update tungkol dito kasi wala pang actual report. Pero basahin muna natin ang headline. LA Police Initial Report, Tantoco took pulburon and si Mary Jane bago siya na wala ng buhay. Ano ang magiging impact nito sa gobyerno ni Bangag? Marami tayong pag-uusapan. Rustan's heir Paulo Tantoco took pulburon and Mary Jane before his death, according to preliminary police report by the Los Angeles Police, based on the official report obtained by Billionario.com. Sana pinost ng Billionario, no? But anyway, sabi dito, Paulo and his wife, Deputy Social Secretary, Presidential ito Deputy Social Secretary for the President, Dina Arroyo, had been in the U.S. since early March to visit family. They checked into the Beverly Hills Hilton Hotel on March 3, where, according to Dina, the couple had been using pulburon, the kana-kana and alcohol. Ngayon, mga kababayan, on March 8, Dina said Paulo used pulburon at around 2 a.m. Then kana-kana around 3 or 4 a.m. To help him sleep, she believes he woke up around 11 a.m. and had gone into the bathroom. Dina, told investigators she cannot confirm or deny, whether he used again while in the bathroom. Grabe. So, ibig sabihin, addictus benedictus. At tama talaga ang sinabi sa akin ng, ng kanilang kakilala sa Den Haag, doon sa Netherlands. Reliable naman yun si Palangga, in fairness. When Paulo came out, he looked pale and sweaty. He said he didn't feel well. Ayan. Moments later, he collapsed in front of her. Then, she called the hotel front desk for help, where the staff tried to revive him, followed by police and paramedics. Despite being given Narcan and CPR, Paulo was declared dead at 12:05 p.m. March 8 yan. There was reported recent DUs. Toxicology testing shows the presence of C metabolites. The stimulant C can cause adverse cardiovascular, central nervous system, and metabolic effects, leading to death. Given the circumstance and family history, there is a probable atherosclerotic cardiovascular disease. The police also found several plastic baggies with an unknown white powder in the nightstand drawer. On top of the nightstand, they found a small round canister with half an unknown blue pill, 2 halves of unknown white pills, and a red gummy substance. My God. So yan po ay report ng Bilyonaryo. Diba? Nabasa nyo naman, nakita nyo naman na ito ay galing mismo sa Beverly Hills Police District. But the problem now ay wala pang nailalabas. Reliable naman yung Bilyonaryo. Wala pang nailalabas talaga na official document. Dapat yan may naka-attach na formal document katulad nung sinend sa atin sa email ng Beverly Hills Police District. Ngayon, mga kababayan, so kung umamin si Dina Arroyo na sila pala dalawa ay magka-jamming, so balikan muna natin nung March 8, nung pinaputok namin. Pinaputok ko at ni Dean Chase, shout out kay Dean kung nanonood siya, na talagang merong nategi. Nategi si Paulo dahil sa pulburon. Kasi noon, sinasabi sa atin, nung hindi pa ito lumalabas yung mga police report na ito, ang sinasabi ko pa lang, nung March 10, time dito sa Los Angeles, ay yun nga, ayon sa ating puting ahas, na namatay nga si Paulo Tantoco dahil sa
paggamit ng pulburon. So binato tayo ng mga bangag, binato tayo ng Malacanang, ng NBI na si Maharlika ay nagpapakalat ng fake news at nililink lamang si First Lady Liza Tanas Bangag. Ulitin natin mga kababayan, hindi pwedeng iwala sa picture si Liza Tanas dahil siya ang nag-appoint kay Dina Arroyo Tantoco, okay, bilang isang Deputy Social Secretary for the President. Okay? Ngayon, sino ang fake news ngayon? Ulitin po natin para maintindihan niyo, binitbit ni Liza Tanas Marcos si Dina Arroyo Tantoco dahil nga siya ay appointee ni Bangag, di ba? Bilang isang Deputy Social Secretary ng Presidente. At pinaliwanag na natin sa nakaraang video, si Paulo Tantoco ay nakikinabang bilang what? Ang sabi ko nga dito sa inyo, derivative privilege. Meaning, mga kababayan, kung ano ang pribilehiyo bilang isang appointee ng Pangulo ni Bangag na si Dina Arroyo ay napapakinabangan or na-enjoy yung pribilehiyong yon or perks ni Paulo Tantoco. Kaya hindi po pwede, ulit-ulitin natin, hindi pwede itong sabihin na ito ay private matter na hindi dapat natin pinag-uusapan. Maling-mali dahil kailangan may managot dito. So ano yung impact dito mga kababayan? Dahil inamin na mismo, based doon sa report ng bilyonaryo, na tumitira pala sila ng pulburon. So meaning mga kababayan, kung siya i-appointee ni Marcos Jr., at siya ay nagtatrabaho sa Office of the President. So tama yung ating puting ahas na tumitira sila sa loob ng Malacanang. Na yan ay what? Panggobyerno. Diba? Panggobyernong institusyon na sila dapat ay hindi gumagamit ng pulburon kasi nga hawak nila ang pondo ng bayan. Ano pa yung tawag dito? Ano pa ang integridad na meron ang gobyernong Bangag na ito yun na nakipag-meeting dito sa Amerika pero alam naman ni President Trump at ng gobyerno ng Amerika na ang dinidil nila na presidente ng Pilipinas ay isang addictus benedictus. Huwag niyo pong kalimutan. Presidential appointee si Dina Arroyo Tantoco. So malinaw na based nga dyan sa nakuhang report, according to bilyonaryo, na sila ay gumagamit ng illegal na pulburon. So hindi lang sinisira ni Dina Tantoco ang sarili niya, ang kanyang kredibilidad, mismo ang pangkalahatang gobyerno. Makikita mo na ang circle nila, then Scorpion, thank you, na ang circle nila ay talagang addictus benedictus. No wonder na ako ay may 7 warrant of arrest. Merong 4 na kaso, 1 is dismissed with prejudice, at mayroong assassins. May gusto akong ipapatay o ipagurgur ng gobyernong ito dahil ako at si Pangulong Duterte ang pasimuno sa pag-expose ng pagiging addictus ni Bangag Jr. Ako ang nag-expose ng video at now eto na nga, di ba? Vindicated na nga ang lahat ng nag-expose dito sa pagiging bangag ng gobyernong ito. Diba? May mukha pa ba silang ihaharap? Meron. Kasi makakapal ang mukha ng bangag na gobyernong ito. Nakitang-kita nyo naman, mga palangga, na ito ay malinaw na paglabag sa batas. Kung ang ordinaryong Pilipino ang tambay sa kanto katulad mo, diba? Mahulihan ka lang ng maliit na pulbos o isang sachet, kulong ka. Diba? Pero itong appointee ni Bangag, hahayaan nyo lang? Hayaan niyong magtuloy-tuloy ito hanggang 2028? Hindi nga sinibak ni Bangag eh. Kaya ngayon, naintindihan nyo na kung bakit ni isang tuldok, walang sympathy message o condolences itong si Bangag at si Liza Tanas. Di ba? Magkakasama sila kasi iniiwasan nila ito na malaman ninyo. Ngayon, napakalinaw na pa sa sikat ng araw, mga kababayan, na sila ay talagang pulboronic. Papayag ba kayo ng isang tambay na nalulong sa masamang bisyo ay ikukulong? Pero si Bangag Jr., kasama niya mismo ang kanyang Deputy Social Secretary na sila ay nagsisesyon dyan sa Malacanang at dinala nila dito ang kanilang kajotahan, ang ka-addictus benedictus sa Beverly Hills. Diba? Kaya divine intervention, nabawian ng buhay ang kanyang asawa at nalaman ngayon ng taong bayan na kontaminado o may pulburon effects
ang kanyang system. So ano pa inaantay ninyo? Yung mga polis, yung mga sundalo, mga pukin ang ina ninyo. Kita ninyo ang ginagwardyahan ninyo, ang sinisilbihan ninyo. Kasama yan sa binabantayan nyo dyan sa Office of the President, si Dina Arroyo Tantoco. Aminado siyang addictus benedictus siya. Imagine ang pera ng bayan, binabayad sa PSG, na binabantayan, sinisecure ang isang addictus benedictus na presidente at ang kanyang mga appointees. So papayag na lang ba ang mamamayang Pilipino na ganun-ganun na lang? So hypocrisy, double standard at lahat na ng kadyutahan, mga kababayan, ang ginagawa ng gobyernong ito. Pinapakulong ang inyong mga kamag-anak kapag nahulihan ng isang sachet o isang butil dyan ng mga pulis, pero sa Malacanang, nagpa-party sila. Nagpupulburon party sila. Saan na yung mga dramatization ng gobyernong ito? PIDEA, PNP, NBI, nagbidabidahan sila doon. Hulihin namin yung mga smuggling, chuchuchucho. Nagkamali ba ako? Sino ang smuggler ng pulburon? Nagkamali ba si Marlica? Diba? Na-absuelto. Yung, who's that? Yung si, remember, Mark Anthony Sayarot. Dali lang. Yung nahulihan na si Mark Anthony Sayarot, nakasama ni Marcos Jr., nung una-unang travel niya sa New York. Diba? Na-absuelto yan? Yan ay kasabwat doon sa nag-transport ng, kung di ako nagkakamali, 1.8 tons na pulburon sa Australia. Naalala niyo yon? Tapos na-absuelto bigla. So alam nyo na talagang walang batas sa Pilipinas at magkakampi nila ay pwede talagang ma-absuelto. Now what? Asa na ang PIDEA? Nasa na ang PNP? Di ba? Anong mga kadyutahan na lalabanan nyo ang pulburon? Hindi nyo gagayahin ang ginawa ni Pangulong Duterte na talagang pinaguhuli at nirehab yung mga nalulung sa masamang bisyo dahil sinabi ninyo dapat hindi bloody. Bakit nila sinabi ni Bangag yan? Hindi bloody yung approach sa pag-solve ng mga addictus benedictus. Kasi ayaw nilang saktan yung kapwa nilang addictus. Ayaw nilang hulihin. Dahil mismo inappoint nila nandyan sa loob ng Malacanang. Sana malinaw yan sa mga kapulisan at mga sundalong mga supot na ayaw kayo ipagtanggol, mga kababayan. Hindi na dapat kayo nagtitiwala sa gobyerno ni Marcos dahil dito ni Bangag Jr. dahil kitang-kita ninyo na talagang sila ay mga addictus benedictus.